kung saan po dinala yung 51 billion na yan. Nakikita po ngayon yung resulta na parang walang nangyari doon sa budget na yun dahil sa nangyayari po dyan sa mga kababayan natin dyan sa Davao. Ayan, welcome back pong muli sa ating munting channel. Ayan, pag-usapan po natin, ito pong isang post ni General Torre, na galit po ito. Dahil nga po, binaha po yung kanyang bahay dyan sa Davao. Parang pinatutukuyan niya po dito is nasaan yung flood control budget. Alamin po natin yan guys, pero bago ang lahat, huwag niyo po sana kalimutang mag-like, mag-subscribe, at comment down below. Ayan, pag-usapan na po natin ito. Okay, ito po yung post ni General Torre. Ayan. Ito ang bahay ko sa NHA Bangkal, Barangay Talomo, Davao City. Kahit i-check pa sa Register of Deeds, nakapangalan sa aming mag-asawa ang titulo niyan. Kaya oo, residente rin ako ng Davao City. So, taga Davao po pala itong si General Torre, no? Continuous tayo. At oo, may karapatan akong magtanong. Ayan. Hindi ito ang unang beses na binaha ang bahay na iyan. Hindi lang ako nagpo-post dahil ayaw kong makulayan ng politika. Well, siguro napuno na po itong si General Torre, kaya na-post niya po ito. Yung ganitong hinaing niya. Okay. Pero darating talaga ang panahon na kailangan nang itanong kung bakit paulit-ulit pa rin itong nangyayari. Alam kong hindi lang kami ang dumaranas nito. Maraming pamilya sa Davao City ang paulit-ulit nang nalulubog sa baha taon-taon. Marami ang nagsasabing normal lang daw ito dahil sa mountain runoff or catch basin ang Davao City. Maaaring totoo yun. Pero hindi naman bago ang bundok. Hindi rin bago ang ulan. So yan po Pagpatuloy lang natin. Ayan. Kung alam na pala natin ang problema, mas lalo dapat alam na rin natin ang solusyon. Which is tama naman. Kasi nga po, may budget na bilyones dyan po sa distrito ni Pulong Duterte. Tuloy po natin. Kaya nga tayo gumagastos ng bilyon-bilyong piso sa flood control dahil alam naman nating may mountain runoff. May malalakas na ulan at may mga lugar na madaling bahain. Ang flood control ay hindi para pigilan ang ulan. Ang flood control ay para hindi umabot sa loob ng bahay ng tao ang baha. Correct. Napunto mo, General Torre. Ayan. Kaya ang tanong ko ay simple. Kung ganito pa rin ang nangyayari, gumagana ba talaga ang sistema? Bilang residente ng Davao City, hindi ako naghahanap ng palusot. Ang hinihingi ko ay resulta. Hindi ang dami ng proyekto ang sukatan ng flood control. Ang sukatan ay kung ilan ang pamilyang hindi na binabaha. So, ang pinatutukuyan niya po rito, yung flood control budget, dyan po sa Davao City, sa distrito ni Pulong. Kasi nga naman, grabe naman po talaga yung budget na hawak or nakuha niya po dyan. 51 billion. Ang tagal na pong issues niya, tinatanong ng taong bayan kung saan po dinala yung 51 billion na yan. Nakikita po ngayon yung resulta na parang walang nangyari doon sa budget na yun dahil sa nangyayari po dyan sa mga kababayan natin dyan sa Davao.
So, hindi po natin masisisi itong si General Torre kung mag-post po siya ng ganyan, ng hinanaing niya. Kung ibig sabihin niya rito ay hinahanap niya yung flood control budget dyan. Grabe, no? So, sana guys, yung mga naapektuhan po dyan ng dilubyo or ng malaking baha na Duterte supporters, sana po magising na po kayo sa katotohanan. Dahil wala pong pakialam sa inyo itong mga ito. Tignan po natin yung picture ng bahay ni General Torre. Ayan po. Ayan po yung kanyang bahay. So, ayan pa. Ito pa. And ito pa. Grabe, no? So, yan. Hindi po natin masisisi itong si General Torres sa kanya pong hinanaing. Dahil taga Davao City po pala ito at residente po pala siya ng Davao City. So, may karapatan nga siyang magtanong kung bakit ganyan ang nangyayari sa Davao kahit meron naman pong napakalaking pondo para dyan po sa mga flood control na yan na makakatulong sana sa mga taga Davao o sa mga residente ng nabaha dyan kung nagamit lang po ng tama ito pong budget dyan sa flood control. So sana guys, yung mga DDS supporters na nakaranas po dyan ng napakalaking baha, magising na po sana kayo sa katotohanan. Meron nga po tayong na topic, ngayon lang din, na habang binabaha po yung Davao, abay itong si Baste ay nakita po na nagpa-party-party lang dyan sa ibang bansa. So yan ba yung may malasakit sa inyo? Sana naman magising yung inyong mga isipan, mamulat ang inyong mga mata sa katotohanan. Hindi yung puro Duterte pa rin, Duterte pa rin. Para saan pa? Niloloko na lang po kayo ng mga ito. Kaya sana please, mabuksan po sana ang inyong mga isipan at lumiwanag po ang inyong mga paningin sa katotohanan. So, ayan, ano pong masasabi nyo sa ating topic guys? Pakilagay na lang po ang inyong mga komento dyan sa baba para mabasa po natin isa-isa ang inyo pong mga kanya-kanyang opinion. Ayan, maraming salamat po. Mag-iingat po ang lahat.